The views and opinions expressed by the host and guests are solely their own and do not necessarily reflect the views, policies, or positions of this television station, its management, or its affiliated network. The station and its affiliates assume no responsibility or liability for the opinions expressed or the content discussed during this program. Viewer discretion is advised. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo. Isang maganda at mapagpalang araw po sa inyo mga kabarangay. At isang karangalan ang makasama kayo, 42,047 barangays, upang pag-usapan natin ang napakahalagang balita ngayon mula sa Supreme Court. Kasama natin ang ating pinagpipitagang kapitan, Cap Dondon Francisco. Maraming salamat, Kags Butch. At isang mapagpalang araw sa inyo after ng isang bagyong Yuan ay nandito po tayo at gusto namin kayong makasama, gusto namin magulat at alam nyo na, si Kags Butch may ibabalita at mamaya rin naman ako may ibabalita rin para sa inyo. Si Kags Butch, ibibigay ko na yung kanyang floor. Itong floor sa kanya. Pero bago ang lahat, hi SK Mai, hi Kags Marie, at alam namin na napaka-busy nyo. Kaya medyo mamimiss namin kayo for this episode. Yan, kung sakaling nagtataka ating mga televiewers, si SK Mai nasa abroad at nagbabakasyon. At Kags Marie, saan ka man naroon, paramdam ka naman. Well, Cap, alam nyo, anticlimactic na po yung balita sapagkat lumabas na po kahapon, November 11, 2025, ang balita nga na binasura na ng Supreme Court ang petition ni Attorney Romulo Macalintal regarding the unconstitutionality of Republic Act number 12232 o an act setting the term limits for barangay and sangguniang kabataan officials. So ang ibig sabihin lamang nila ayon sa batas, ang Republic Act 12232 ang mananaig na election na November 2, 2026. Now, Kap, marami nagtatanong, may pag-asa pa ba? Of course, ang decision ng Supreme Court is final and executory. Hindi natin alam kung magmo-motion for reconsideration si Attorney Macalintal, pero usually yung mga ganitong kaso, final and executory na. So, i-expect na natin na yan na talaga ang batas. At dun sa mga nagsasabi na umiiral pa rin yung batas ng December 1, 2025, hindi na po. Na-amendahan na po ng Republic Act 12232. Kapitan Dondon, congratulations! Meron pa kayong 1-year extension, Cap? 1 year and counting days. 1 year and... December... sorry, tapos na pala. Less than 1 year. Less than 1 year ba? Tama kasi November 2. Tama, magdi-December na rin, November. May less than a year kami para Pero, lalo na nung lumabas kahapon yung sa Supreme Court. Yes, pero itong December 1, you will be considered as holdover capacity. Yeah. Holdover capacity na po kami. Pero ganun pa man. Ganun din naman, kapitan pa rin. Kagawad pa rin. Yung lahat ng duties and functions ninyo, same as before. Kahit na elected or extended kayo, same as before. Wala namang problema. Alam nyo, Kap, kahapon daming tumatawag sa akin, mga kapitan, mga kagawad, ano ba daw ang ibig sabihin na nito. Ngayon na-shock sila kasi pati ako na-shock akala ko January lalabas Pero itong November na nilabas, ito ang na-realize ko, Kap. Ano, Kags Butch? Pag malapit na yung halimbawang pinagtatalunan, halimbawa yung BARM, di ba? October yun Nagde-decide ang Supreme Court, malapit na mag-BARM election 2 to 3 weeks before. So nag-decide sila na unconstitutionality ng BAA 77. Ito naman, malapit na mag-December 1, 2 to 3 weeks na lang, di ba? Tsaka nag-decide ang Supreme Court. Number 1, tandaan po natin yan mga kabarangay kasi baka
magkaroon na naman ng ganitong constitutional issue, medyo baka na mahulaan natin kung, although mahirap yun, ano? Yung demeanor ng Supreme Court? Yung demeanor, you mean? No, yung time frame nila. 3 weeks before na magkaroon ng eleksyon, tsaka sila naglalabas ng desisyon regarding sa BARM at ito nga, regarding sa BSKE. Pattern. Yung pattern, tatandaan po natin yan. Although, sana wag nang maulit kasi napakatagal natin pinag-usapan to. Almost 3 years, Kap. Actually, marami pang nakabinbin sa Supreme Court na inaabangan din ng mga tao. At hindi lang mga kapitan, pati ng local government, pati mga kabuuan ng sambayan ng Pilipino nakaabang sa mga iba pang desisyon. Pero tama si Kags Butch, parang may pattern yan, no? Kung iisipin mo. Yes. Kaya kailangan tandaan natin yon. Pero yun na nga, matuloy ko lang ang aking kwento. Tinatanong ako ng mga kapitan tsaka mga hagaw. So, paano na? Well, ibig sabihin yan, Kap, ang paglalabanan ninyo sa November 2, 2026, kung mananalo kayo doon, hindi na 3 years ang termino ninyo. 4 years na. At kung kayo ay first termer, sa November 2, kayo nanalo, meron kayong 3 terms. So, 4 years, 3 terms ang pinaglalabanan ninyo. Of course, kung second term kayo, pang last term ninyo yung pang 4 na taon. 4 na taon. May isa kayong term. Kung last term na kayo, it is expressly stated. Second term sinabi ko kanina. Kung last term na kayo, it is expressly stated na hindi na kayo pwedeng makatakbo sa November 2, 2026. Kap? Ulit. Second term ka. Second term si ako. Kap. Oo. So makakatakbo siya sa November 2. Next year. Next year, November 2, 2026. Pag nanalo siya, Yun ang last term ko. last term ni Kap, 4 years. Okay. Yon, hindi na 3 years. Wala na tayong 3 years. At least mga kasama na naintindihan niyo yung sinabi ni Kags Butch, ha? Ako hindi ko naintindihan eh. For those who are on their last term now, hindi na talaga pwedeng kumandidato next year For the same position. for the same position, except kung tatakbo ka ng kapitan o yung kapitan tatakbo ng kagawad. Either or, no? Pero kung may second term, katulad ko, o first term, pwede pa rin kayong tumakbo next year. O, doon muna tayo. Okay? Ngayon, muna tayo. anong term ngayon natin, anong term ko next year? On my third term. Okay? Tama? Going, oo. Going third ka. ako sa November 2 kung alimbawang palarin po at na pagbibigyan pa ako ng Panginoong Diyos na maglingkod, third term po ako noon. Yes. Pero 4 years. 4 years po ako na yung isisilbi ko sa tao ay for 4 years. Halimbawa naman, kunyari ako na lang, tumakbo ako sa November. Consider, hindi mo na ako nakupo ngayon eh. Consider na, Bago. bago na ako. So, first term yun. First First term. term ko sa November 2, 2026 at may 4 na taon ako. 12 taong kang 12 taon akong uupo. Kung sakali man na mananalo siya ng tatlong beses. Yes. Pero hindi ko yan sabing tatakbo ko. Kunyari lang, example lang po yun. So, Hypothetical lang daw. yung mga first termers, merong 3 terms. 12 years. Ang swerte ng mga mananalo, mga bago, sa November 2, 2026. Kap, ito ang matinding tanong sa mga SKs. Kasi ang SKs may re-election sa dating batas. Ngayon, it is expressly stated sa transitory provisions ng Section 5 Republic Act 12232 na ang mga SKs may limitation na. Kung mananalo ka sa November 2, 2026, 4 na taong ka pero isang termino ka lamang. Kasi ang tanda mo na, no? Oo. Hindi na rin pwede. Yes. Lagpas ka na rin doon sa age na nakalagay doon sa Reform Act ng Yes. SK, yung SK Reform Act law. So, tingin ko rin, hindi na applicable. Kaya isang termino Isang na lang term talaga. na lang talaga. Pero, anong 20 years old ang pwedeng tumakbong 21 SK? 21, di ba? Alam ko 21 eh. 21 up.
Pwede. So, kung after 4 years, di 25 mo sila. Bawal ka na rin pag after 25 eh. So 4 years na lang talaga, one term. Tama. Tama naman yun. Doon naman sa mga, kasi nagtatanong, okay, nakaupo ngayon yung mga ibang SK kagawad. So, yung iba, pagdating ng November to 2023, mga 19 years old pa lang sila. Alam. So, 20 years old. Oo. So, hindi sila disqualified pa na tumakbo. Kung makakatakbo pa raw sila, Hindi. Yung SK Kagawad, basta pasok doon sa 20 to 25, makakatakbo pa sila. makakatakbo pa Hindi sila. na sila makakatakbo after nung... After nito, may limitations na. May limitations na. After nitong November 2, 2020, may limitation na. Pero hindi naman kasi retroactive ang batas na sasabihin na kayo mga nakaupo ngayon, hindi na kayo pwede tumakbo. Basta kayo ay hindi overage pa. By November 2, 2026, para sa akin at saka para sa abogado, tinanong natin kay Attorney Agra, di ba? Tinanong natin. Yung election lawyer na yun. At siya pala nanalo, congratulations. Congrats, Tsaka LNB, attorney. sa petition nila. So sinabi ni Attorney Agra na yes, pwede pa kayong tumakbo, basta hindi pa kayo overage mga SKs. Pag nanalo kayo, may limitation na kayong lahat. Yun ang importante. Oo. Basta isang beses na lang kayo pwede tumakbo. Kasi base rin naman doon sa edad. Kasi 4 years na eh. Yun. Ang hot issue pa, Kap, ayon sa Section 2, date of election, ang magiging election natin next year would be November 2, 2026. Yan daw ay All Souls Day. Ang tanong ng karamihan, mababago pa ba yan? Pag gumawa sila ng batas. Mhm. Pag gumawa ng batas, ang Congress, Senate, and lower house as well, gagawa sila ng enabling law to move again the date. Siguro yan ay date fixing. Kasi term fixing to ginawa eh. Ito date fixing. Pero, ano yan? Kags Butch, tingin ko dyan, laban na yan. Laban na yan. Alam mo, kasi Tingin ko dyan, laban pagka... Tama si Kap. Ako I agree with Kap na pag inamendahan ng batas, kasi November 2 nga naman, ano? Pero pagka yan, iniba mo pa at ginawa mo 27 o 28 o 29, gulo na yan. Hindi na siguro, marami na talagang tatanggi dyan. Saka politika na. Masyado nang mapolitika yan. Siguro iuulong nila yan mga ilang days. Siguro baka gawin November 9 or paagahin October plus or November 22. Bahala sila kung ano. Pero mahirap yan kung taon na naman ang pagbabago, ang amendment. Tingin ko, Kags Butch, marirestrict lang yung amendment sa araw, hindi sa year. Yes. Kung may a-amend man, okay? Hindi ko sinasabing i-amend. Ang sinasabi ko lang, kung halimbawa, theoretical o hypothetical, kung ma-amend, days lang po yun. Yes, I agree. Kung i-amend nga yung batas. Kasi malamang baka pag malapit-lapit na maiisip nila next year na, teka muna, November 2 nga naman, nagkamali kami. Bakit kung kailan malapit-lapit lang nila iisipin? Well, dapat... Di ba nila naisip yun noong ginawa nila yung batas na November 2? Tanong ko rin yun. Sorry, Joseph naman. Ewan. Dami kasi iniisip eh. Ewan ko ba. Pero, tingnan natin kasi nga, basta unsure niyan November 2, 2026, magkaroon man ng amendment o wala, siguradong yan ang batas. Republic Act. Yun na yan. 12232. Yun na yan. Bahala sila, consequence na nila yun. Pauwiin nyo yung mga pumunta ng probinsya, yung mga nasa Maynila. Boboto yung mga patay. Para makaboto sa inyo next year. Pero maganda pag-usapan yan next year. Well, pag-usapan din natin yan next year kung ano naman ang style ng... Kasi most definitely, Kags Butch, mababawasan ng boboto eh. true. Oo, Totoo yun. mababawasan yun. Reality yun. Real talk Totoo lang yun. ako. Mababawasan kayo ng boboto kasi may mga pupunta ng probinsya. Probinsya. Tapos dito na boto. So, paanong style ang gagawin nyo ngayon? Paanong style ang gagawin natin pala lahat? Yung mga kakandidato next year. O, paanong politika, paanong political style, yung mga ganyan. Paanong mga... Well, marami kasi nagsasabi na
na mas marami ng mga kaboto kasi uwi ng probinsya. Not necessarily. Pangalawa, pag uwi ng probinsya, kita mo naman yung traffic na inabot natin itong nakaraang November 2, November 1. Hindi ang labo talaga, malabo. Baka kalahati lang ang Umuwi ng makaboto. probinsya, dito bumoboto sa Maynila. Ayun. Yes. Ganun ang nangyayari. Or, yan. dito na boto sa Maynila, pero nandun yung probinsya ko, uwi ako dahil bakasyon. Diba? May mga ganun eh. So, I don't know, we will leave it up to the wisdom of the Congress para kung pag-iisipan nila nga amendahan nila yan. Kagsmuch, huwag na tayo mag-leave it to the wisdom of the Congress. May Dami wisdom. na wisdom nung ginawa. Sa bagay, Tingnan nyo nangyari. marami Flood ng control problem. siya nga naman, oo. Isa pang mga katanungan, Kap, regarding din sa 12232, ano ba daw ang magiging kilos na, well, coming from kapitan, di ba? Kasi hindi nyo akalain eh. Well, anyway, anticlimactic, no? Actually, marami na nag-expect talaga na, kaya lang, ngayon, nabigla kayo na may extension kayo ng 1 year. So, kayo, Kap, sa Barangay Namayan, gagawa ulit kayo ng bagong budget, syempre. Bagong set of projects. Bagong set of goals, vision, mission. Kasi, pati sa mga kagawad, ganun din. Kasi ang ini-insist kasi ng batas, magiging curative yung batas kasi 2 years nga lang naman from 2023 to 2025 ngayon, nagamot na. 3 years na. So, kung ano man ang pinaplano nyo, like before, yung 3 years na magagampanan nyo ngayon, dapat magampanan nyo nga. Yes. Sa amin, sa Barangay Namayan, normal, it's a normal thing na dapat nagsiservisyo. Lagi, di ba, consistent naman ako. Sabi nga ng mga tao, lagi akong hindi maanghang ang aking mga pananaw. Kasi, yun naman, unang-una, yun naman po yung sinumpaan yung maging, magserbisyo sa inyong barangay. So, tuloy-tuloy lang po yun. Kung ano yung nakaatang na gawain ng isang kagawad at ng isang kapitan, isang tresurero at secretary, SK at kanyang mga kagawad, ganun ang gampanan natin. At huwag tayong lumiban dun sa sinumpaan natin na trabaho. That's it. It's a normal lang. Ako may advice ako sa mga kapitan tsaka mga kagawad. Hindi lang sa kanila, any public official na nakaupo ngayon, including the local government. Advice ko, humingi kayo ng, kung hindi kaya ng barangay, humingi kayo ng financial aid para sa mga projects ninyo sa mga senador, governor, at saka mayor. Try nyo, wala namang mawawala. Marami na kasing napagbigyan dyan at malalaki ang mga binigay ng mga senador. Kesa kung saan pa mapunta yung pera. Hingian nyo na, hingiin nyo na. Siguraduhin nyo lang, huwag flood control yung hihingi sa senador o kaya sa congressman. Pero napakalaking tulong kasi maraming napagbigyan dyan. Meron naman mga senador na nagbibigay talaga. Kasi ayoko lang kasing makarinig ng negative dun sa SBT page natin na may hirapan daw kung hindi ka kaalyado. Paano ka maging kaalyado ng kapitan tapos senador? Paano? Hindi Basta humingi kayo na humingi para mapakinabangan natin ang pera natin. Yun. Wala nang puli-politika ngayon. Saka hindi, huwag nyo nang gawa. Huwag na lang natin lagyan ng rason para hindi kayo humingi. Correct. Sabihin, kung baka malay nyo, kung susuntok kayo sa buwan, masuntok nyo yung buwan, bakit hindi? Diba? Yes, yun naman lang yung sabi natin. Kagaya nung sa Cavite, sa Tansa. Tansa ba yun? O, I'm sorry, nakalimutan ko na. Anyway, nakapagpatayo ng worth 15 million na barangay multipurpose hall. Yun. Bagong-bago, pinuntahan pa, dinalaw pa namin ng SK May, tsaka ni Kags Marie. Alam mo, hindi nyo masasabi. Kaya, kung sinasabi ninyong kulang ang budget sa barangay, hindi excuse yun. Ang dami nyong mahihingi ang tulong Yes. sa national. Okay, so sa last topic natin regarding dyan sa BSKE, kasi ang sabi ng Supreme Court, yung hininge nila yung kanilang desisyon na ito daw ay hindi postponement.
Kaya sila nag-decide na constitutional ito daw ay term setting. So, Attorney Mac failed to prove na politika ang nangyari kasi hindi postponement. And according sa Supreme Court, sinabi nila na sa title pa lamang, it is explicitly stated na this is an act setting the term limits of barangay and SK officials. Wala akong nakalagay na postponement. And I think nag-work yung ginawa ng Kamara, ng dalawang Kamara ngayon, sapagkat before, kaya na-declare na unconstitutional cap is because nakalagay for the postponement of the election. Yun lang. Yes. Yun ang heading nila eh. Oo. Ngayon hindi. Pero, Kags Butch, balikan ko lang muna yung isang di ba tinanong mo kami, kaming mga incumbent, o tinanong mo po ako. Yes, Cap. Sa barangay na bayan, ganyan-ganyan. Ang dapat na tanong, paano naman yung mga aspirante? Yeah. Isang taon sila na-extend yun. Yung mga aspirante. Ano sa tingin mo? Ano advice mo sa kanila, Kags Butch? Ako lagi ko sinasabi, umikot na kayo ngayong December. Kasi halimbawa, ako, Gumastos na kayo na ngayong December? hindi, umikot lang. Okay. Paikot-ikot lang kayong pag hanggang sa mahilo kayo. Hindi, kasi pare-pareho din naman ang gastos eh. Gagastos ang kapitan na nakaupo. Papapagastos sa mga hagawad. Pero sila, advantage sila dahil namimigay na kasama ng mga mayor tsaka gobernador, nasa entablado sila. Pero kayo, kung nakanganga kayo at hindi natin sinasabing gagastos kayo, pero kung hindi kayo nag-iikot, hindi kayo nagpapakilala, especially doon sa mga first time na mga tatakbo, mas lalo kayong pag-iiwanan. Now, you have 1 year to prepare. Sabayan niya sila. Hindi natin sinasabing sabayan ninyo sa gastos. Pero ang sinasabi natin, sabayan ninyo sa exposure ang mga nakaupo. And then you have 1 year para mag-ikot. Yan yung advice ko dun sa mga hindi pa tumatakbo at hindi kilala sa kanilang mga barangay. Of course, kung ibang klase ka na sa barangay nyo, nakatakbo ka na, natalo ka lang, alamin mo kung saan ka natalo and then pupuntahan mo. Yun nga yung sinasabi ko sa inyo, nababalikan namin ni Cap Donton paano magbilang at paano mag-identify kung saan ka natalo o hindi. So, maganda-gandang usapan yan. Meron kayong dapat kunin sa Comelec. Tuturo namin yun next time. But next time na pagka maganda-ganda na ang timing, hindi ba? Ngayon malayo pa, baka maturuan ko kayo tapos gamitin nyo laban sa akin. Huwag naman. Pero ang punto lang natin doon, sabayan nyo yung mga incumbent. Sabayan ninyo sa kilos. Okay, so last point natin bago tayo pumunta sa ibang topic, no. Ang sabi ng Supreme Court, the law does not violate the public's right to vote. So, yung ginigiit po ni Attorney Mac na tinatanggalan mo ng right ang taong bayan na bumoto sa kanilang mga barangay officials. Ang sinabi ng Supreme Court, no, hindi. Kasi magkakaroon naman ng election Na-delay nga lang ng 1 year. Yeah. So, according sa Constitution, elections must be certain, must be periodic. So, ibig sabihin, alam mo kung kailan, alam mong regular. So, ayan, meron tayo, November 2, 2026, at alam mong isang taon lang na-extend. So, regular pa rin dahil magiging 4. Ayan po ang magandang, malaking mga rason kung bakit sinabi ng Supreme Court na constitutional. Pero ako may mas malalim ako dyan. Ano yun? Yun sa akin lang nag-decide na ng Supreme Court na masyado na magulo ang bansa. It's time na mag-decide sila para hindi na ito pag-isipan pa next year na bagong taon. Tama naman. At least ito na, with finality. With finality na. Oo. Makakahinga na lahat. Pinayuryodan na. Nakakatuwa lang, lagyan ng intriga, no, Kags Butch? Kasi, ang hindi sumang-ayon ay Senior Associate Justice Marvic Leonet, Associate Justices Alfredo Cagiwa, Henry Inting, Antonio Co, at Maria Filomena Singh. 5. Diba? Tapos may dalawang hindi naging bahagi ng botohan. Si Justice Ramon Paul Hernando and Ami Lazaro Javier. Ang score talaga, Kape, nung nag-decision sila 8-5-2. Oo. Pero yung dalawang nag-abstain, sa akin na lang to, hula ko lang naman to. Baka makatalo pa nila yung 8. So, close fight, Kumbaga, ang bilang ko, 8-7.
Parang Yun ganun, akin. no? Oo. Close fight talaga. Nag-abstain lang yung dalawa. Hindi natin alam kung bakit nag-abstain. Pero I would take it as parang, well, leaning towards unconstitutional. Pero panalo pa rin ang constitutional. So, Panalo pa rin. ang kagandahan dito, Food and academic. regardless kung pro o con ka, constitutional o unconstitutional ka man, o next year o this year ang eleksyon, at least with finality na hindi na natin iisipin. Yes, tapos. Tapos na. Oh. So, ito na Isang po. boxing. Tapos na ang boxing. So, ito na ang, well, pinakihintay natin at we will move on to other topics. Ano? Kap, congratulations at finalist po kayo ng Gawad Galing po. Galing Pook. Yeah. Nasama po tayo, sinuwerte po, as one of the 16 finalists ng Galing Pook. Galing Pook is a prestigious organization, foundation at that, na noong pa man, 1994, 1993, ay nagsimula na pong mag-award at kilalanin yung mga best practices sa bawat LGU, bawat barangay, munisipyo, city. Actually, marami silang pinakita sa amin kanina ng mga, ang tawag dito, yung mga nanalo since noon pa. Ang inawardan nila ay almost 39 provinces, 118 municipalities, 57 cities, 21 barangays. Wow. Yan. So, may mga nanalo na noon pa. So, ang trivia, ang isa sa mga nanalo noon, yung unang-unang nanalo ay yung Build, Operate, Transfer Scheme ng Mandaluyong. Doon ba nag-start yun? Doon nag-start. Yung Build, Operate, Transfer, BOT? BOT. Yung BOT law, nag-emanate sa, ang original, ang OG ay sa Mandaluyong. So, yun yung yung marketplace, kung tawagin. Si Mayor Ben Abalos pa, ang mayor okay. noon. So, 1994 pa yun. Tapos, ngayon, maraming nag-attempt. Natutuwa ang Galing po, gaya ng sinabi sa amin kanina nung nag-Zoom kami. At merong applications na na-receive from Luzon, 97, from Visayas, 18, from Mindanao, 17, mga barangays to. Nakakatuwa kasi talagang porsigido ang mga barangay ngayon. Yes. Na magbigay ng serbisyo at i-empower. At kakaiba. Kakaiba. Kaya nakakatuwa. 132 po yung na-receive na application ng Galing po. Ang naging eligible ay 116. Nasama po ang inyong lingkod dun sa for validation. 25 na lang po yung natira. At ngayon sa finals, 16 lang po kami. Wow. Ang awarding po nito ay sa Malacanang. Kung masasama ka sa top 10, well, parehas naman. Saka yung kahit hindi ho masama sa top 10, bibigyan ka ng certificate. Pero iba ho yung, syempre, top 10 ka. Kaya mag-a-award si Presidente Bongbong Marcos. Kap, hindi lang basta yan, kasi kinakailangan meron kang programa na kakaiba. At sabi nga nila, mga trailblazers, yung mga barangay na nabanggit ninyo. So, kayo po, in-interview namin kay Dine, kayo po yung naimbitahan namin dahil natuwa kami dun sa One Namayan app na inyong sinusulong noon. At tuwan-tuwa nga kami. At dyan kayo na-nominate ngayon. Yes, yan po yung aming sinabit, yung aming app na nung panahon na yon, nung ginawa namin, I don't know right now kung mayroong app, no? I really don't know kung may barangay na may app. Pero nung panahon na yon, na 2022, kami yung unang-unang barangay sa buong Pilipinas po nagkaroon ng app na talagang nasa kamay nyo na. Nasa cellphones yun na. Ganun po. Pero, Kags Butch, ano yun, parang pag medyo tatamad-tamad kang barangay official, hindi ka pwede kasi lalabas yung mga reklamo ka agad sa cellphone mo kung merong pag ayaw mo aksyonan, magre-red flag eh. Yan yung halimbawa, pag nagtatrabaho ka, Kap, yun sa app mo, hindi ka dapat pagalitan ng katabi mo kasi nagtatrabaho ka eh.
Yeah, Kasi yung iba kasi pagka lagi nakatingin, sino ang tinetext mo? Mag-notify eh. Merong bubong na humahataw dahil malakas ang Yan. hangin. O kailangan papuntahan mo kaagad, aksyonan mo, kung Tama. gagawin tao. Yes. Ang maganda rito, hindi, doon sa app namin, hindi malalaman nung nireklamo, yung nagre-reklamo. Halimbawa, inuman sa kalye. Picturean lang yun, text sa amin, lalabas, magno-notify. O kaya nagpapadumi ng aso o nagtatapon ng basura, lalo na ngayon, nagbabaha sa atin, hindi dapat nagtatapon ng basura. Correct. Na-picturean yun, hindi malalaman nung nagtapon ng basura kung sino yung nagreklamo sa kanya. Kasi doon sa app, meron kaming data privacy doon eh. Di sa akin lang, ako lang ang nakakakita dahil ako yung data privacy officer ng barangay. Meron pong ordinansa yun na hindi kami basta-basta gumawa ng ganun lang. So may discretion pa rin, respeto para hindi na lang magulo, di ba? Para hindi nag-aaway yung mga Para hindi na lang, nagreklamuhan sa at mas malakas ang loob ng magreklamo. Total hindi nyo naman din gagawin nyo na lang ng paraan, yun na lang. Yun po yung app namin. Pero banggitin ko yung mga iba pang mga barangays na nasama, Kags Butch. Kasi Yes, Kap, nandyan yung mga kaibigan natin. Opo. Equally magagaling yung mga barangay eh. Not discounting the fact na talagang pinaghirapan din po ng mga iba't ibang barangays to. Na nanonood din naman ng sa barangay tayo. At isa sa mga natin, sila'y kasama rito sa pamilya natin. Babanggitin ko yung program title tapos yung barangay. Tapos tingnan ko kung mababanggit ko yung kapitan kung nakalista. Yung Sama Ka Save Macabalo River Campaign ng Barangay 57 Dapdap, Legazpi City, Albay. Si Cap Glenn Barcelon, hello po. Balulang Baskwela Driving Child Development through Provisions, Protections and Participation ng Barangay Balulang, Cagayan de Oro City ni Cap Edwin Macabini. The Big One, a clustered street camp evacuation approach by Barangay Blue Ridge B, Quezon City, Cap Cesan Lee. Dunong Kabuhayan Center ng Barangay Kulyat, Quezon City, Cap Cristina Bernardino. Flower Power, Tinapay ay Buhay, Barangay Daambakal, Mandaluyong City, Cap Richie Basig. Ay, Cap Richie. Ay, Kap. Solar Power Revolution, transforming Barangay General Malvar as green energy community. Barangay General Malvar, Santiago City, si Kapsani, Santiago. Ay, Kap Sani. Kapsani. Number 7, Puro Clearance, Barangay Nagasikan, Santiago City, Cap Macray Bautista. Kap Macray, idol yan, Macray. idol. Tapos, From Waste to Worth, How Barangay Pagas Turned Trash into a Legacy. Barangay Pagas, Cabanatuan City, Nueva Ecija, Cap Christopher Lee. Ganda ng pangalan, parang artista. Kalingang Inan, Kalusugan, Ingatan Program. Barangay Panakan, Nara, Palawan, Cap Ferdinand Sabala. Community Justice System in a Garden, Planting Peace in Every Step for Balon Pantal. Barangay Pantal, Dagupan City, Cap Julita Perez. At Dungog, Cariton, Barangay Poblasyon Tupi, South Cotabato, Cap Vergel Javier. Yan po ay 12 na. Meron pa ho kaming Barangay San Bartolome o may Barangay San Bartolome Resilience and Readiness Hub, Project Kanlungan, Barangay San Bartolome, Quezon City, Cap Lamberto Pascual, Tripa de Galina, Reborn, Restoring Hope and Community Life ng Barangay Isidro Makati, Cap Mr. Dario Rojas, Semirara Island Emergency Action Group, Barangay Semirara, Caluya Antique, Cap Catherine Lim, Big Caps Plus, Barangay Innovative Governance for Community Assistance, Peace and Security by Barangay Tagas, Tabaco City, Albay, Cap Danilo Monhardin. Yan po yung 16 na barangays na nakasama sa one of the most prestigious award-giving body, yung Galing Pok. Okay, ang mga nito, Land Bank, SM Prime, yan po yung mga sponsors. Saka yung mananalo, may cash prize. Wow. May cash, hindi ko lang alam kung magkano. Okay.
Yun. Pero good luck po, Kapitan Dondon, sa ating pong 16 finalists. Good luck po sa inyo lahat. Para sa SBT, panalo na kayong lahat eh. Ay, salamat. Panalo na kayong lahat at para sa buong 42,000 barangays, 16 finalists, para ho sa amin, panalo na ho kayong lahat. Pero, Kap, may babatiin lang ako. Sige, At let's palagi daw nanonood sa atin si Kagawad Fritz Gerald R. Delfin ng Barangay Kubay, Haro, Iloilo City. Maraming salamat, Idol. Pagpatuloy mo ang iyong mga ginagawa. Kap, may nais kayong batiin? Wala, binabati ko ang mga staff at mga kagawad po ng Barangay Namayan, pati yung mga tao. Kasi, isa pa, kasi, naging masipag lalo ang mga miyembro ng taga-silbi o mga servants natin dahil nga dito sa Galimpok. Pero higit sa lahat, gusto ko rin humbatiin yung mga barangays na tinamaan po ng Bagyong Uwan at pati yung Bagyong Tino. At kami po ay nakikiisa sa kung ano man po ang dinaranas nyo ng aftershock ng bagyo at after effects nung nangyari po sa inyo. Pasalamat pa rin tayo sa Panginoon kung nakakapanood kayo ngayon sa amin dahil buhay tayo. Yun po yung importante. At we can work things out again. Ganun lang po yun. Maraming salamat, Kap. At panghuling mensahe po, galing po sa barangay tayo, move on na po tayo. Tapos na ang constitutionality or unconstitutionality ng Republic Act 12232 at ang decision nga po ay November 2, 2026 na po ang election. Move on na po, mga incumbents. Balik trabaho po ulit at maraming salamat sa inyong serbisyo. At in behalf of SK May Salazar, Cags Marie Formentera, Kapitan Dondon Francisco at ang inyong lingkod, Pambansang Kagawad Butserano, kita-kita po tayong muli dito sa Barangay Tayo. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Sa barangay tayo, wow. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa